Magandang araw mga bata! Kumusta? Si Kuya Red muli ito at may panibagong kwento na naman ako para sa inyo. Ang pamagat nito, Ang Buhok ni Donna. Kwento ni Hazel Joy L. Rabe. Mula sa Let's Read Up. Tara na, mamati na, ikaw ang ako pagpila. Pamati kita ang istorya, samit tayo na kabaraka. A story time, mag-enjoy good kita. Mahaba, makapal, at nagniningning ang buhok ng batang si Donna. Tuwing hapon, naglalaro siya sa labas ng kanilang bahay at maraming bata ang pumupuri sa kanyang buhok. Isang araw, pumunta si Donna sa plaza kung saan naghihintay ang kanyang mga kaibigan. Naglaro sila sa ilalim ng araw. Madilim na nang sila ay umuwi. Napagod siya sa paglalaro at may dumi pa sa mukha. Donna, saan ka naman nanggaling? Naglaro sa plaza, nanay. Sagot ni Donna. Dumiretso siya sa sala. Hindi na naligo si Donna. Hindi rin siya nagbihis. Nagbukas lang siya ng TV at nanood ng cartoon. Dumating si Tatay Kiko at hinanap si Donna. Nene, maganda ito para sa iyong buhok. Lalo ka pang gaganda dahil dito. Sabi Tatay Kiko. Wow, Tatay! Salamat! Sigaw ni Donna. Pupuriin na naman ako nito ng ating mga kaibigan. Bulong ni Donna habang nagkakamot ng kanyang ulo. Maya-maya, naghapunan ang pamilya. Pagkatapos nilang kumain, sinabihan ni Nanay Mila si Donna na maligo at magbihis. Pero natulog lang si Donna na hindi sumunod sa utos ng kanyang ina. Kinaumagahan, pumunta ng plaza si Donna. Donna, maglaro naman tayo ng piko. Paanyaya ni Kaloy. Sige, sagot ni Donna. Naglaro muli si Donna at ang kanyang mga kaibigan. Mataas ang tirik ng araw. Subalit patuloy ang paglalaro ng mga magkaibigan. Ang init! Sandali lang at itatali ko ang buhok ko. Sabi ni Donna. Kinuha niya sa kanyang bulsa ang tali na binigay ng kanyang Tatay Kiko. Wow! Ang ganda ng iyong tali, Donna. Sabi ni Marga. Bigay ito ng tatay ko. Maganda ito sa mahaba, makapal at nagniningning kong buhok. Pagyayabang ni Donna. Patingin, Donna. Ang ganda na. Pero ano yan sa iyong buhok? Tanong ni Nena. Saan? Tanong ni Kaloy. Kanyang tiningnan ang tinuturo ni Nena sa buhok ni Donna. Naku, kuto! Sigaw ni Kaloy. Yak, kadiri, ang dami! Dagdag ni Nena. Dumidikit ang madaming itlog ng kuto sa bawat tibla ng buhok ni Donna. Nakalansad at lumiliwag ang mga ito, tulad ng kanyang buhok. May mga kuto na tumatakbo at nagtatago sa kanyang makapal na buhok. Napayuko siya sa kahihiyan. Tumakbong pauwi ang kanyang mga kaibigan habang tinutokso si Donna. Napansin ni Nanay Mila na umiiyak si Donna. Kinausap niya ito at nalaman ang rason kung bakit siya umiiyak. Nene, sinabihan na kita na huwag masyadong maglaro sa labas. At isa pa, dapat palagi kang naglilinis ng iyong katawan bago matulog. Pero hindi mo naman ako sinusunod. Sabi ng kanyang Nanay Mila. Pasensya na po, Nanay. Simula sa araw na to, hindi na ako maglalaro sa labas at maligo na araw-araw. Lalo na kapag nanggaling sa labas. Sagot ni Donna. Kumuha si Nanay Mila ng suklay at sinuklay ang buhok ni Donna
para makuha ang mga kuto. Pagkatapos, nagkuha si Donna ng damit at tuwalya. "Nanay, maliligo na ako," sabi ni Donna. "Sige, nene, iyan ang dapat mong gawin," sabi ni Nanay Mila. Kinaumagahan, nangangamot pa rin ng ulo si Donna. "Nene, gupitin natin iyang buhok mo para wala nang matirhan at hindi na dumami ang mga kuto," sabi ni Nanay Mila. "Pero nanay, sayang ang aking buhok," simangot ni Donna. "Nene, huwag kang mabahala. Sila ay tutubo muli. Ang importante, maging malinis ka at mawala ang pangangamot mo sa iyong ulo," paliwanag ni Nanay Mila. Ang kanyang mahaba, makapal at nagniningning na buhok ay unti-unting ginugupitan. Kasama nito ay ang pagbago ng kanyang pag-uugali. Naging malinis sa kanyang katawan. Naliligo na siya gamit ang sabon at shampoo, lalo na kung siya ay galing sa labas. Nagpapalit na din siya ng damit bago matulog. "Nanay, tingnan mo ako. Wala na akong kuto. Hindi na makati ang aking ulo," masayang sabi ni Donna. "Nanay, gusto ko sanang pumunta sa plaza mamayang hapon," sabi ni Donna. "Oo, nene. Huwag mo lang kalimutan ang sinabi kong maging malinis sa ating katawan," paalala ni Nanay Mila. Bumalik si Donna sa plaza kung saan madalas siya ay naglalaro kasama ang kanyang mga kaibigan. "Ang ganda ng iyong buhok, Donna. Kahit na maikli, nandyan pa rin ang kapal at kinang," sabi ng kanyang mga kaibigan. At dyan nagtatapos ang ating kwentong Ang Buhok ni Donna. Mga bata, hindi dapat natin tularan si Donna na hindi naliligo pagkagaling sa labas sa kalalaro. At dapat laging sundin natin ang ating nanay na maging malinis sa ating pangangatawan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo. Paalam!